Hello, magandang umaga. Magandang umaga, magandang gabi pa. Ay, laging may umaga yung pag-asa talaga natin, mga umaga. Pero sa ngayon po, ay dahil po araw ng kamatayan ni Ninoy Aquino na pinatay noong August 21 sa na Manila International Airport tarmac at ating i-celebrate ang kanyang kabayanihan at kung anong sakripisyo na kanyang binigay sa bayan na nagbibigay siya ng pinakamatinding sakripisyo, yung pag-alay ng kanyang buhay. Lagi kong hindi makakalimutan yung sinasabi niya, lagi, the Filipino is worth dying for. Tama ba yon? Kasama sa Pilipino si Saldico. Kasama sa Pilipino si BBM. Kasama sa Pilipino si Duterte. Yung panahon niya si Duterte, piskal pa lang eh. So, lahat ay mga Pilipino, lahat ng kawatan ay Pilipino rin. So, is it really true that the Filipino is worth dying for? So, yan, titingnan natin ngayon. Yung si Renato Serra, the Filipino is worth dying for, including Saldico, including Romualdez, tamba. Sino pa? Dami, si Sara Diskaya. Oh, ang dami-dami, pati yung mga kontraktor na yan na guni-guni lang o ghost projects, ay mga Pilipino rin yan. So, the Filipino is worth dying for. Is it really? Ngayon, ang hindi lang siguro alam ni Ninoy Aquino na iisa ba yung lolo, lola o nanay, tatay ng mga Pilipino kahit anong tribo mo. Mapa Ilocano ka man, mapa Kapampangan ka man, mapa Ilonggo ka man, mapa Cebuano ka, mapa Muslim Pilipino ka man o iisa lang ata ang lahi natin eh. No? Sabi ng mga mara, basi kita nulangan bagariari. Lahat tayo ay para magkakapatid-kapatid. Oo nga, ang mga Pilipino, lahat magkapatid-kapatid. Lahat puro magnanakaw kapag binigyan mo pagkakataan magnakaw. Ay, nako, Pilipino talaga. So, in other words, napakasimple lang po ng ating sistema para masolusyonan ito. Huwag pahawakan ng pagkakataon at kapangyarihan ang mga Pilipino na magdesisyon patungkol sa pera at sigurado kang makakakita ka ng Pilipino na walang magnanakaw. Birang-bira. Birang-bira mo lang makita yung taxi driver na magsauli ng 1-2 milyon. Birang-bira ka makapakita kagaya ng taxi driver na sauli ng 2 milyon. Meron din dyan doon sa yung igurot na tricycle driver. Nakakakita ng milyon na sinauli pa sa Ibig sabihin, yan eh, kumbaga para kang naghahanap ng karayom sa mga buhangin. Paano mo mahaginap ang karayom? Yeah, ganun po, kaya hindi kayo maghanap ng mabait at honest o tapat na Pilipino. Kagaya ng I just do not want to put some discrimination against any of our people. Basta ito lang, lahatin ko na. Lahatin kahit anong tribo, basta Pilipino ka. Matindi po. Kawatan talaga ang ating dugo. Kaya nga sinasabi nga nakanta ng asin. Kinanta pa ng asin. Kasama din yun, kumanta ng asin, nagbumuo ng kantang ito, mga Pilipino rin yun. Kaya sabi niya, ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga pangyayari noon at pangyayari ngayon, tayong mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ayun, ito kaya ay totoo, ito kaya ay nangyayari, ito kaya ay nangyayari noon, nangyayari rin kaya ngayon. Ayan, ibig sabihin po, timeless yan. Walang So, ibig sabihin, we got to have a government, a system of government that does not give discretion or choice to any official. Yan lamang po ang ating talagang chance para makawala tayo. Magandang gabi, Renato Serra. Magandang gabi,
Edmond um, Barnasal Beltran, si Charlie Whiskey, magandang gabi. Ricky Albay, sabi ni Charlie Whiskey, trust our system. It's not perfect, but it will improve. No, hindi na ako nagtatrust, Charlie. Pasensya natin, Charlie. I don't trust our system. Our tribe as Filipinos. Tribes rather. Wala na ako nakikita. Kahit anong tribo mo. Dito mo po makikita sa mga kapulisan natin. Did you notice, Edmond Barnasal? Did you notice na sa ating mga pulis, Charlie Whiskey, sa mga pulis lang ng Pilipino? Kahit anong tribo mo, basta pulis ka, may nagtatanim talaga ng ebidensya. Naku. Yung hinuli ni yung nahuli ni Colonel Busita. Anong ginawa? Ito gusto mag-accomplishment. Kasi ang accomplishment, iyon po ang susi sa kanilang promotion. Akalain mo ba mayroong ginawa? Makinig ka tata kung anong ginawa ng pulis. Ang ginawa ng pulis, alam kasi ng pulis na bawal magpa-deliver na yung mga endangered species. Tapos alam niya na na ang ginawa niya para magkakaroon siya ng huli, kinutsaba niya ng pulis na ito yung isang tao na magpapadala kuno sa Lalamove. So, umorder yung pulis na ito ng parang ibon ata yung nagkwan na endangered species na bawal ibebenta. Ang ginawa niya, umorder siya at nag-book siya ngayon sa Lalamove. Anong ginawa, Lay? May rider na nagtanggap ng booking. Kinuha ngayon ng booking, kinuha doon ng binenta yung pinadala na endangered species na kalagay pa yun sa kahon. Dineliver ngayon ng Lalamove sa pulis. Pag binigay ng Lalamove driver sa pulis, hinuli yung Lalamove driver. Selling endangered species. Kalae mo naman. Sa kaluukan ng mga pulis nangyari ito. Sa kaluukan ng pulis. Kumbaga, namimiki sila ng aresto. Namimiki sila ng kaso. Yan po mga Pilipino. Diyan makikita kahit anong tribo ng pulis. Pareho-pareho tayo mga tatay, nanay natin. Puro kawatan, puro kasinungalingan. Kaya, kinahiya ko yung lahi nating Pilipino. Ay, nako, hindi ko alam kung bakit. So, anong gagawin? Ito, kayo, ang ikwento ko, nagpasimula ako ng kwento kasi ito si Saldico, Bicolano na Chinese. Ito, pinakakorap na congressman to sa buong Pilipinas sa ngayon. Akalain mo, bago siya naging congressman, naging kontraktor muna siya. Alam naman natin, huwag na kayo, lahat kayo na kontraktor nakikinig sa akin ngayon, huwag na kayo magmaang-maangan. Lahat po kayo ay nagbibigay ng suhol para makakuha kayo ng kontrata. Yan naman ang katotohanan eh. So, pasimula ka sa maliit na kontrata. Ito naman, kung walang nagbibigay ng suhol, wala naman matatanggap yung mga opisyal ng bayan natin na sila nagdidesisyon. So in other words, Charlie Whiskey, nag-isip ako kung ano ba talaga ang sistema na gawin natin na tanggalan na ang mga opisyal natin ng discretion. Discretion, ibig sabihin ng choice. Kung anong gagawin. Ito, binigyan natin ng discretion yung Bids and Awards Committee. 3, may mga member pa sila. Naku, kahit ano pang gagawin mo, sa Bids and Awards Committee po nagsisimula ang lahat. Kahit anong kontrata. Ang ginagawa po sa Bids and Awards Committee, pinasimple pa nga ng Republic Act 9184 na tinatawag natin na procurement law. Ang sistema na pass and fail para walang discretion ang mga members ng board ng Bids and Awards Committee para magpapabor sa kung sinong kontraktor. So, pass and fail. So, ngayon, may dalawang phase o dalawang proseso ang ginagamit sa lahat ng Bids and Awards Committee. Unang proseso ay tinatawag na qualification bidding. Sa qualification bidding, i-require nila ang mga kumpanya, ito po ay project 100 million
O ano ang kakayahan meron ka? Magsasabit ngayon yung mga bidders. Sasabit, ito po, ang aking kapital ay 200 million. Ito po, meron pa ako 5 engineer. Meron po akong 5 backhoe. Mga ganun-ganun. Titingnan ngayon, alamin ko anong minimum na qualification. Pass and fail, pass and fail. Eh, siyempre, kausap na nila yan. So, ang pass, ang lahat na nakapass, kasunod na bidding, kasunod na schedule na bidding, magsasubmit na ngayon ng presyo. Ang hindi ninyo alam, nag-uusap na yung 5 kontraktor na nakapasa. Mag-uusap na sila, hindi magte-text yan. Ano na yan, magkikita-kita, magtawagan lang yan. Kaya lang, gagamitin nila ibang number para hindi mahalata na sakaling mag-imbestiga, hindi mahalata na tumawag siya sa kabilang kontraktor. May parusang kulong kaya yung mga fixed bidding. So tatawag siya, pare, ako nakaschedule ngayon na mananalo. So please lang, ganito, ang project po natin ay 150 million. So sa level na ngayon yan ng district engineer sa pagdidesisyon. Pwede ba pare, 5 sila pwede ba pare ang i-bid mo 146 million? O sige. Okay, tapos tatawagan naman yung 4 na 3 pang kalaban. Pwede ba pare, kasunod pangalawa, 147 million? Okay. Ang isa naman pare, 148. Okay, tapos siya naman, 145. Mananalo siya ngayon. Pag panalo niya, yung mga kinausap niyang kontraktor, bibigyan niya tag 3 million, 3 million, 3 million, 3 million bawat isa. Para no contest. Ngayon, alam naman ng Bids and Awards Committee na yan ang nangyari. So para walang angal sa Bids and Awards Committee, bigyan din ng envelope ang mga member ng Bids and Awards Committee. Yan po ang nangyayari. So kung mabibigyan, so doon na sila, bubuksan nila kahit meron pang nagbabantay ng mga media, wala silang magagawa. Kasi hindi nila makikita, hindi nila malalaman na nag-uusap-usap na pala lahat ng kontraktor. So ngayon, yung 5 kontraktor na sumasali po, yan po ang alaga ni Congressman. Paikot-ikot lang yan. So, kung sinong alaga ni Congressman, si Congressman nagsabi, o ikaw na panalo ngayon ha, o ikaw, magkita-kita sila, sikreto lang. Yan po ang nangyayari. Tapos, si Congressman meron dyan. Kasi siya magdidesisyon. Tapos, may kapangyarihan si Congressman magpatanggal ng district engineer. Tapos, kailangan pa nila dapat papayag sa kanilang sistema ang mga mababang engineer, pinakamababang rangko na engineer. Kasi mga pinakamababang rangko ng engineer, kasama din yan, alam ko si Engineer Malo Magadan eh. Kaya siya nag-resign kasi hindi niya masikmura. Kasi ang mga engineer na maliliit, kakausapin ngayon ng kontraktor yan. Oh, engineer, pakipirma naman ito kung tapos na kami ng 20% na sa proyekto. Pero ang katotohanan, hindi pa 20%. So, kung maninigas, kung titigasan sila ng engineer, hindi papayag, wala silang kokoleksyon. Hindi sila makakolekta ng pera. So, ano ngayon ang mangyari? Pipirma ngayon ang engineer para makakolekta siya. Tapos, ang engineer naman na pipirma, pag hindi pa nakakolekta, bibigyan niya ng 1 million. Ang 1 million niya hanggang sa matapos ang programa niya. Ganun po. Ibig sabihin, napakataba ka, organized ang crime nila. From the start to the finish. Ngayon, mas swerte tayo, Charlie Whiskey, kung may nagawang kontrata. Kasi sinabi nga ni Panfilo Lacson, 40% na lang natitira para sa mga totoong proyekto na gagamitin. Anong gagawin natin? Hayaan na lang ba natin? Ang problema nito, siyempre may mga due process, hindi mo sila matatanggal-tanggal kagad. Kaya mag-isip tayo ng sistema. Anong sistema na gagawin natin? Para wala na yung tanggalin natin sa equation, tanggalin natin sa pagdidesisyon kung sino magkaroon ng project, tanggalin natin ang politiko number 1, ang congressman. Ang problema, paano matatanggal kung sila naman ang gumagawa ng batas kung tatanggalin o hindi?
Ganun po ang pinaka-problema natin. O kagaya nito, yung kay Saldico. Si Saldico, nagsimula siya, maliit niya kontraktor, hindi pa siya congressman. Lumaki ng lumaki ng lumaki ng lumaki. Sa panahon pa ni Gloria Arroyo siya nagsimula. Pagdating naman ni Duterte, nanalo siya ng kontrata. Marami. Billion-billion ang kontrata na ipanalo niya. Binigyan din siya ni Duterte ng kontrata sa Parmali. Ang kanyang kontrata sa Parmali, magbibigay siya ng, ang kontrata niya, gagawa ng inang PPE ba tawag niya? Protective equipment. Yan, ang kontrata niya, 2 billion ang napunta sa kanya. Akalain mo ba kontraktor sa construction? May kontrata sa Parmali. Yan po ang nangyari sa kanya. So, nakakontrata din siya sa Department of Education, 2 billion. 2 billion na laptop, computer, mga luma pang laptop binibenta niya sa Department of Education. Panahon pa ni Duterte. Nakalusot siya. Ganun po yung mga kontraktor kahit sinong politiko. Ngayon, pagpasok na ni Duterte, naisipan niya pumasok sa politika. Ngayon, bawal po sa batas natin sa Republic Act 6713 na maging kontraktor ka tapos at the same time, congressman. So, ang ginawa niya, nang nanalo siya ang party list niya na binuo na ako Bukol party list, ay nanalo at naupo siya. Number 1 na nominee siya. Kasama nga niya yung isa pang abogado na bata pa pero kurap na. Si Attorney Jill Mongalon. Bata pa, may Rolex Daytona na. So ngayon, ganun ang sistema nila. Ngayon si Saldico, dahil kailangan mag-divest, ang term is divest. Anong ibig sabihin ng divest? Kung sa English, general term is bumitaw ka. Ang problema ng Charlie Whiskey, ganitong gagawin, magda-divest. Nag-divest nga si Eli Saldico, ay ganito ginawa niya. Gumawa siya ng, alam ng mga abogado ito, gumawa siya ng deed of assignment. Ibig sabihin, deed of assignment, ibigay niya sa ibang tao ang kanyang negosyo, ang kanyang shares. Binigay niya sa mga anak niya. Ganon din. Wala. So ngayon, binigay. Ang problema, ganon lang kunwari, pero dapat, ang gusto ko mangyari sa unang sistema na gagawin natin, basta naging congressman, basta naging kontraktor ka, ikaw at may kontraktor kang kilala na up to the second degree of affinity and consanguinity. Ibig sabihin, pinsang buo mo. Kung kontraktor, hindi ka pwede, disqualified ka na dapat. Hindi ka na pwede magiging, hindi ka na pwedeng tumakbong congressman. Yan lamang. Kaya ang problema naman natin, kapag magbatas tayo na gano'n, hindi rin mangyari kasi sila rin ang gumagawa ng batas. Hindi nga magagawa yung political dynasty na batas kasi sila rin ang gumagawa ng batas. So in other words, andito na ngayon tayo sa sistema na wala sa control ng kamay natin kung anong gusto natin mangyari. Ngayon, paano mo maipapakulong sa mga palpak gaya nitong SunWest? Siyam ang kontrata ng flood control sa Oriental Mindoro na nag-collapse sa mga dike na ginawa. Sa siyam naman na yan, ang balita rito, 6 ang kontrata ni SunWest. Sa 6 na kontrata niya, nawasak ang mga dike. Akalain mo sasabihin na lang na, sige, ayusin namin. Sapat na ba yun? Yan ang hindi ko maintindihan. Ito, ipapakita natin itong nangyaring ito. Pero bago ko lahat yan, ipapakita muna natin kung anong history nitong, brief history nitong si Saldico. May pakita muna ko sa masyado siyang sip-sip. Ngayon kinukontra ni si Sara Duterte. Wala siyang utang na loob. O ito, pakita ko sa inyo ang litrato ni nakatabi niya si Bongo at saka si Duterte.
Ayan, nakakuha siya ng kontrata na malaki. Alam mo ang kontrata na kuha ng SunWest dito? Ayan si Saldico. Oh, yeah. Katabi niya si Duterte. Sa kabila si sino itong yung kasama ito si Bongo. Ito si nakalimutan ko pangalan nitong may bilyonaryo na rin ito. So, yan po makikita ninyo si Saldico ay napakasipsip kay Duterte noong araw. At ang naipanalo niyang programa ito sa panahon na ito ay yung nakakuha siya ng kontrata na magtayo ng power plant sa Romblon. Ayan. Basahin natin. President Rodrigo Roa Duterte led the inauguration of the country's first and largest hybrid solar diesel microgrid with the battery facility located in Tablas Island, Romblon on August 21, 2019. Owned and operated by Suwico. Yan Suwico is SunWest Corporation sa Tablas Energy Corporation. The 550 million Tumingad solar power plant is capable of producing 7.5 megawatt peak of electricity. So yan ang kuha niyang kontrata. O yan, nakita mo. Tapos sa panahon na, pagdating ng panahon na ni Marcos, pumirma pa siya ng impeachment. Ano, kabastos. Binigyan ka na ng kontrata sa Parmali, binigyan ka pa ng kontrata sa laptop, bilyonis lahat, pati ito ngayon, pati mga flood control mo noon na panahon ni Duterte. Tapos, pipirma ka ng impeachment kay Sara Duterte. Sino ka? Sino sa inyo ni Sara Duterte mas corrupt? Sabihin na natin, pareho kayong corrupt. Sino sa inyo dalawa mas corrupt? O yun po yan po si tinatawag na Mr. Saldico. So ngayon, ito alamin niyo kung sino si Saldico. Pero bago pala alamin niyo, ipakita ko muna itong nangako yung SunWest. SunWest na nangako kasi may kontrata pero parang pinapalabas nila wala si Saldico doon. Oh, ito. I-upgrade na muna natin. Ikuha natin ang balita na nangako sa SunWest ni Saldico. Oh, yan si Saldico sa SunWest, sabi niya, nangako siya kay Gobernador Humerlito Dolor kasi kinonfront yan sa mga direktor ng DPWH dahil sa mga diki na mga sira na nag-collapse. Sabi ng pahiram ng inyong documentation para naman maintindihan ng mga tao na nanonood sa akin. Ito po si Saldico. Bago siya magiging congressman. Ayan. Isang taon naming inimbestigahan si Congressman Zaldico. And here's what we found. We know Zaldico today as among the main architects of the controversial 2025 national budget. Zero subsidies sa PhilHealth, funding cuts sa DepEd, at bilyon-bilyong budget para sa ayuda program na AKAP na brainchild ni Speaker Martin Romualdez. Weeks after President Marcos signed the budget, Congressman Zaldi was abruptly removed as chairman of the House Appropriations Committee. Sabi niya kusa raw siyang nag-resign due to health issues. Pero naniniwala ba kayo dun? Before his rise to politics, Zaldico was never a nobody. Kilala siya sa Bicol bilang isang matagumpay na negosyante. In particular, he co-founded SunWest Construction in the 1990s, and under his leadership, it has become a super contractor of the Philippine government. Noong administrasyon pa lang ni former President Gloria Arroyo, nasa top 10 na ang SunWest sa may pinakamaraming kontratang napanalunan mula sa Department of Public Works and Highways. Bukod pa sa construction, may mga negosyo na rin siya sa tourism, hotels, and subdivisions. Pero balot ng skandalo ang SunWest. Kung magbabasa ka ng news archives, maraming beses nadawit ang pangalan ng kumpanya sa mga anomalya, such as allegations that it cornered projects that were funded through Congressman's pork barrel. Ilang beses na rin inimbestigahan ng Commission on Audit ang SunWest, pero never na blacklist. In 2021, it was one of the 5 companies, alongside Pharmally, that each secured at least 1 billion pesos in pandemic supply contracts. Mantakin nyo, construction company, pero 18% ng kinita noong 2022 galing sa pagbebenta
ng medical supplies. A few years ago, nasangkot din ng SunWest sa maanumalyang procurement ng DepEd ng overpriced laptops. Zaldi no longer wants to be identified as owner of SunWest. In 2022, he clarified to a fact-checking organization that he has sold his stake in the company in 2019, the same year he became the representative of his party list group, Ako Bicol, to Congress. Marahil alinsunod ito sa Republic Act 6713, which instructs public officials like Ko to avoid conflict of interest. Ito yung hard copy ng ilan sa mga dokumentong review namin. And what we found is that his divestment doesn't really give the public a complete picture. Wala na nga yung pangalan niya sa SunWest Construction, pero isa pa rin siya sa mga may-ari ng mga kumpanya sa ilalim ng SunWest Empire. Gaya ng SunWestville, na nasa likod ng maraming residential at condo projects sa Bicol, kung saan mayroon siyang shares na nagkakahalagang higit sa 400 million pesos. O may Cebes Land, developer ng luxury hotel, kung saan mayroon siyang active investment worth 349 million pesos. O Embarcadero Land Ventures, kung saan mayroon siyang shares worth over 500 million pesos. At si Congressman Zaldi pa lang yan ha. Yung asawa niyang si Mylene at dalawa nilang anak ay namumuhunan din sa mga kumpanyang ito. At iyong mga kaalyado niya sa Ako Bicol, either officer o shareholder, gaya ni na dating Ako Bicol Congressman Ronald Ang na presidente ng SunWest Group Holdings at Ako Bicol 7th nominee Anlin Sumanga na may puhunan rin sa Cebes Land at SunWestville. The documents also show that these companies often transact with one another, essentially creating their own business ecosystem. For example, ang SunWest Construction kung saan nag-divest si Congressman Zaldi, nagpautang ng milyon-milyon sa SunWestville noong 2023. Ang sagot ng SunWest sa amin, lahat ng loans ng SunWest Construction sa ibang kumpanya ay regular at sumusunod sa best practices. Hindi na rin daw affiliated sa Ako Bicol si Ronald Ang. At si Zaldi ko, totoo naman daw na shareholder ng ibang mga SunWest Group companies, pero yun lang. Okay ha? Pag-usapan natin yan. May tinatawag po si Kwan na laging binabanggit ni Cielo Magno, ni Professor, yung beneficial owner. Ano bang beneficial owner? Gusto ko malaman ninyong konsepto ng batas na ito, beneficial owner. Ang dalawa pong klaseng owner. Tata, malaman mo dapat dalawang klase ang owner. May owner in name sa pangalan na ikaw may-ari or may owner na totoong may-ari. Ang owner sa pangalan ng titulo, halimbawa, ang titulo, may titulo sa lupa. Nakapangalan ka. Ikaw ang titinghalan na may-ari ng lupa. Pero ang totoo pala, sa likod doon, ay may ibang taong may-ari, pinangalan na sa iyo. So, ang ibig sabihin, may tinatawag na beneficial owner at may tinatawag na legal owner. Yung legal owner, yun ang owner ng mga bagay ayon sa batas. Pero ang totoo dito, kagaya nito SunWest Corporation, ang legal owner diyan kung sino man yung pinalagay niya na pangalan. At ang totoong beneficial owner ay si Zaldico. Inistylan niya ang SunWest sa itaas, may mga korporasyon sa ilalim, mga SunWest Investments, kung ano. Doon siya ay shareholder siya sa ibaba ng mga korporasyon. Pero sa kanya rin yun, pero tinatanggalan nila ang layer. Ganun po ang layering ng sistema na ginagamit nila sa pandaraya para hindi malalaman na kuno, para hindi sila kakasuhan. Kaya yan ang diskarte nila. So patuloy natin pakinggan yung documentation ng Rappler. Mga walang projects with the government. Hiningi namin ang panig ni Kong Zaldi pero hindi pa rin siya sumasagot. Ayon sa budget experts na nakausap namin, sa kabila ng divestment ni Congressman Zaldi, he remains a beneficial owner of SunWest Construction. Kumbaga, he still owns or dominantly influences the management or policies of the company because of the ties and transactions between SunWest Construction and its subsidiaries. Kasi nga, nag-invest siya doon. Kumbaga, part siya ng mga may-ari ng mga kumpanyang yon. But why should you care? Ito yung isa sa mga posts ni Congressman Zaldi sa Facebook bragging about the construction of a regional hospital in Bicol, which his PR machine said was funded through his efforts as House Budget Chairperson. Hindi naman bago yung ganitong gawain ng mga mambabatas na para muling manalo sa eleksyon ay ipepresenta sa taong bayan iyong kanilang accomplishments sa Kongreso.
Pero alam nyo ba, alin yung ilan sa mga kumpanyang nanalo ng halos kalahating bilyong pisong kontrata related sa proyekto? Yung joint venture ng SunWest Construction at ng Highton, isang kumpanyang itinayo naman ng kapatid ni Zaldi na si dating Congressman Christopher Co. Based on our research, SunWest bagged 1 billion pesos in public works projects annually beginning 2016 in the Bicol region alone. Its DPWH projects surpassed a combined total of 13 billion pesos for 2023 and 2024. Incidentally, these were years when Congressman Zaldi was the House's budget chairperson. Hindi namin inaalis yung posibilidad na kung hindi na siya nakalagay na may-ari ng SunWest Construction, tata. At congressman siya, kinuha niyang committee yung Appropriations Committee. Ano ba meron sa Appropriations Committee? Mga giliw ko na mga subscribers, ang Appropriations Committee po, yun pong committee na nagsasabi kung ano mga projects ang ilalagay. Siya nagsasabi kung saan ilalagay yung mga flood control projects. Kaya nangyayari po, napansin niyo sa in-upload ni BBM sa kanyang website na isumbong sa Pangulo, makikita mo maraming proyekto na ang halaga ay 96,500,000. Pare-pareho 96,500,000. Ang ibig mong sabihin, hindi nagbidding. Kasi kung nagbidding, magkaiba-iba yung amount. So ngayon, pwede rin dahilan na kung parehong amount, iba-ibang lugar, may lugar sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, pero bakit 96,500? Ang nangyari, iisa lang ang explanation na binigay nila, iisa lang din daw ang computation ng disenyo. Ay, kahit na pareho pang disenyo, sigurado ako mag-agree sa akin si Charlie Whiskey na kahit pareho pa yung disenyo, pero magkakaiba sa presyo na yan. Kung halimbawa sa Mindanao, mahal ang simento, di ba mamahal na dapat ang presyo? Mahal din ang kabilya doon. Mahal naman dapat. Ang mura lang doon sa Mindanao ay yung mga buhangin at saka mga bato. So, imposible po na magkapare-pareho. Yan lamang po indication na talagang yarian ang nangyayari. So, ngayon, si Saldico gusto yun itatago ang kanyang yung 6 na proyekto doon na dam na dike na nag-collapse. Ngayon, paano niya i-repair yun? At bantayan natin, bantayan ni Sisa kung ganun pa rin ang style niya pag-repair, ay masisira din yan. Kaya naniniwala po ako na Diyos na talaga may pakana nito. Nang dahil sa Diyos, nagpadala ng tubig na napakarami ang Diyos. Sa mga kapatid ko Muslim, nagpadala ng maraming tubig. Ng maraming ig. Sa Maranao kasi ang tubig, ig. Maraming ig. May kadakal so ig. Para sa lakas ng agos, sisirain ngayon ang mga faking. Kung may fake news, may fake din na dike. Yan po nangyari sa atin. So hanggang dyan lang muna tayo. At magsishout out sa mga ating mga giliw na tagapakinig. So si Edmond Bornasal Beltran, Renato Serra, si Ricky Albay, maayong gabi. Si Charlie Whiskey, Trust Our System. Edmond Bernasal Beltran, Rodi Rabi, Pastor Rodi Rabi. Magdasal lang tayo na darating na naman ang ulan na mga para naman sirain naman iba pang mga fake news na mga dike. Tapos Jocelyn Basinillo. Jocelyn pala Basinillo. Tapos si Charlie Whiskey, the Polcoms watching our police office. Marshall Celerio. Saan po si Saldico? Si Saldico doon sa Bicol nagtatago. Rico Albay. Saldico Bicolano na alimatok. Maray na banggi. Saldico. Maray na banggi Saldico. Suspended tanan flood control project. Manong tuto. Ganun ba? Helen Bagyo. Hoy, hi, salamat po at maghapon na naghintay sa live nyo. Salamat po at hindi ako naka-live kagad. Charlie Whiskey, think positive. Dr. Toto, we learn from our mistakes. System will improve by time. Okay, organized crime. Yan, Dr. Toto, NBI case yan. Tapos Gregorio Babaran,
dapat tanggalin na ang lahat ng mga insertions at pork barrel. Yung mga sistema naman, pag-isipan ko kung anong diskarte dyan. AN, war on corruption. O kung may war on drugs, dapat may war on corruption. Dapat itokhang na ito si Saldico. Sobra pa sa drugs ito, mga inosente, lunod sa baha. Pwede EKJ. EKJ na lang mga ito. Tama. Lichen, good evening po. Attorney Toto Kausing, like Dan po. Conchita si Mastermind. Diyan, tama sabi ni BP2, Giant Crooks. Lisa Tanas, nasa LA. Cesar Hugar, magandang gabi, maayong gabi dyan sa mga full-blooded Ilonggo sa Pulumulok. Magandang gabi, Doc Toto, Tirador, kaya pala gusto nilang ma-impeach si BP Sara para makalimutan na ang budget sa flood control. Regine Ford, magandang gabi. Conchita si nakaramdam si Tamba na makuha ang salapi ng project, bumabaha ng pwesto sa House of Representatives, HR. Conchita si sa mga mayor din, meron si sa Kabuyaw. Ganun ba? Mayor na kontraktor pa. Alan D, mabuhay ka, Dr. Toto Tirador, para sa batas, sa katotohanan. Diyos walang utang na loob si Saldico. Yari din siya si Martin pag nasukol si ko. Rodi Ravi, pera-pera talaga. Ano man ang mangyayari, sila ang gusto mabubuhay at hayaan na ang mga mamayang Pilipino. Gibien, panahon ng Ondoy, si Duterte din ang tumulong sa Leyte. Panahon ng Ondoy, si Ninoy Aquino ang presidente na pinakaunang nabigay ng tulong si Duterte. So, Ibanator, magandang gabi ka, Toto. Pwede po ba kayo na lang ang maging DPWH? Pwede. Kaya ko yung gagawin kung akong DPWH Secretary. Siyensya, Katoto, sanggang dikit ni Bongo ang mga ko sa Legazpi City kasi magkamag-anak sila. Ganon. Rodolfo Angeles, dapat nakulong na lahat ng mga sangkot sa flood control na yan, mga swapang sa pera. Diyos design nila ayos daw. Ang tanong, nasunod na design nyo na paano kung sinabi ni Sunwest as per design sila? O nga, paano kung nalunod na ng baha? Di paano pang gagawin? Diyos hindi mababantayan, di issue yan. May weekly report. Pagkatapos si Wonder Mike, good evening Dr. Toto Tirador Kausing. Oknik J, ang mga dike ay dapat gawin katulad ng paggawa ng US. Ay, iba doon BBS Las Vegas, maayos naman trabaho sa panahon ni Duterte. Gibien, libre buhangin na kinurap pa. Rinaldo Rivera, ang QC o quality control dyan ang managot na ang nakasign sa ng approval. Yung QC dyan, mga bababang engineer lang yun Hindi daw naghugas kamay, hugas paa na lang. David Baruj, good morning, attorney. Watching while driving to work. Salamat po, David. Salonga Sakal, dapat yung meron war on illegal drugs doon panahon ni PRRD, dapat meron din ngayon war on corruption, war on flood control. Wonder Mike, nakasali din sa live nyo, live viewing nyo po, attorney. Salamat. BBS Las Vegas. Sa panahon ni Mark Villar, mayroon silang drone. Ganon ba? Alpachi Viter, Scout, DPWH, District Engineer at ang District Congressman ang tuunan ng investigasyon. Tapos Dina Kapante, yun, Pangulo. Alpachi Bitter, Regional COA Director, DPWH District Engineer. Tapos Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening. Chair Kennedy, biktima lang ang mga Pinoy na pilitang magpagnakaw dahil hostage sila ng mga illegal Chinese citizens Chamber of Commerce, mga Pilipino. Ayun, nanghaba. Okay, dahil nakapanti, nagturuan ng mga yan. Sabihin ni kontraktor, wala na. Okay, tapos si Nick Reyes, buti pa ng mga sumulpot na si BBM.
Thanks BBM. Isabel Nesmith, thank you, engineer. Alam niyo po, madaming matakaw dyan. Raul Salazar, tirahin mo lahat ng mga tiwali. O, idol, Lilia Pinora, tirador sila to. Tiradora sila to. From Lake Cebu. Wow, madamong salamat sa mga taga Lake Cebu. Helen Bagyo Torminio, mag-vlog ka na lang. Helen Torminio, hasus, asan ba mga maayos? ito galit na galit siya kasi sino kinakampihan nito? Jose, walang technical expertise yung mga executive na nag-work ng contractor. Okay, hindi nga mga engineer yan eh. Sige, hanggang dyan lang muna tayo. Jose, okay. Maganda, ano na. No. You were not found. Okay. Are you there? Oh! Hello. Okay. Okay, let's go out.